Ronda, ready ka na ba, Ronda? Tingin ko naman, ready ka na, ha? Mga kaibigan, lingid po sa inyong kaalaman. Isa pa akong mabuting fur parents. Oh my God! Wow! Yes, mga kaibigan, tama po ang inyong narinig. Isa po akong fur parents. Way back 2017, mga kaibigan, 2016, meron po akong first na aso. At ito po ay isang Shih Tzu. Shih Tzu po ito, mga kaibigan. At ito po ay nirigalo sa akin ng kaibigan ko na walang iba kundi si Ate Dang. So, ang pangalan po ng aso na to ay si Chichi. Pero, sa kasamang palad, wala na po siya sa akin. Pero, nasa mabuting kamay po siya. I miss you, Chichi. And second ko na naging aso, mga kaibigan, ay isa naman pong Chihuahua. At ang pangalan po ng aso na to, mga kaibigan, ay si Chichi the second. So, ito po siya, mga kaibigan. So, si Chichi po ay napulot ng kapatid ko na si Chowking way back 2022. Wala nang nag-claim sa kanya. Pinost namin siya sa iba't ibang page doon sa lugar kung saan siya napulot ng kapatid ko. But sadly, mga kaibigan, no, wala pong nag-claim sa kanya. Inampon na namin siya. Since naghiwalay na kami ng bahay ng mga kapatid ko, no? Andito ako sa Picro, sila nasa B. Francisco. Mga kaibigan, nawalan po ako ng isang alaga. Kasi nandun na siya kala mama, napamahal na siya kala mama. Sa kapatid ko, doon sa bahay. Hindi ko na rin po siya dinala talaga dito. After that, mga kaibigan, sobrang na-inlove po ako sa isang specific breed, mga kaibigan. At etong breed na to, mga kaibigan, walang iba kundi isang American Bully. Yes, tama po, mga kaibigan. Ito po ay isang American Bully. At etong American Bully na to, mga kaibigan, regalo ko rin po ito sa anak ko kay Lucas. And siya po ay female po ang aking American Bully. At ngayon, mga kaibigan, etong si Ronda, etong aso ko, mga kaibigan, next week po, manganganak na po siya. I am so excited, mga kaibigan, ha? Sa video na to, mga kaibigan, samahan niyo ako dahil maghahanap tayo ng mga pangangailangan ni Ronda para sa kanyang panganganak. Nung isang araw kasi, mga kaibigan, yung aso nung tropa ko na si Kevin, nanganak na rin. So, naglabas siya ng 12 na puppies. Pero unfortunately, 11 lang yung nabuhay. Pero good thing na, mga kaibigan, 11 na healthy puppies, no? Nakita ko kung gaano kahirap yung ginagawa ni Kevin. Kahit pang ilang beses niya na yon, no, na nagbe-breed. So, ako kasi first time kong magbe-breed ngayon ng aso. Bilang paghahanda sa panganganak ni Ronda, mga kaibigan, meron tayong kailangang mga bilet. Kailangan din pala natin gumawa ng crates. So, dito kasi natin ilalagay yung mga puppies kasi hindi natin pwede silang isama kay Ronda. Baka madaganan, no? Kaya ngayon, maghanap tayo ng extra, tapos ipapagawa natin sa karpentero. Maghanap tayo ng karpentero. Binahanap ka na naka. Wala pa nga. Diyan, sino ba yung tingin mo na pwede dyan? Ano lang naman basic lang talaga na crates. Basta may ano lang sa aso ba? Dong, pero mang susi. May plywood kaya doon? Jay, may gawa ka? Medyo mapapamahal kasi kung bibili pa tayo ng mga kaibigan, ng plywood. Meron naman tayong kaibigan, si Madam. Nagtanong na ako sa kanya, baka may extra plywood dito. Hindi ito pwede. Kailangan 3/4 na plywood. Yun lang, wala pala. Wala rin pala mahanap na scrap dito sa ni Madam. Medyo mahal rin kasi yung isang buong plywood, tapos hindi naman namin magagamit. Kaya kahit scrap lang, tapos lihain, pwede na sana. Mga plywood, ay si Kuya Alvin. Baka meron nga natabing plywood dyan, Kuya Alvin. Yan, kuya, pwede yan. Ha? Pwede yan. So, meron ako nahanap doon kila Kuya Alvin. Ito. Pwede na to kasi hindi naman to masasanggi. Tsaka, ano naman to? Hindi naman to pang matagalan. Kasi hanggang pag lumaki na yung mga tuta, ililipat naman na sila somewhere, mas maluwag na kulungan. Hindi kasi sa amin. Ay, Magkano rin ng bully, Oh. Hindi biro ang presyo ng bully. Hindi. Kaya kailangan paghandaan yung papanganak ni Ronda. So yung mga nakita ko mga scrap na plywood, mga kaibigan, parang hindi uubra, no? Kasi parang parang walang tibay. So baka masayang lang din yung effort natin doon. So tatanong tayo dito sa hardware kung meron ba silang mga scrap na 3/4.
So meron kasing mga pinapabili si Kevin, mga kaibigan, ng mga gamit para kay Ronda, no? Mga gamot, tsaka mga ano pa yun, vitamins. Ngayon, kailangan natin bilhin yon. Anyway, meron na pala kami nabili ng plywood pero wala pang gagawa. Kapag ako nasar, ako na lang gumawa. No! God, please, no! No! Kaya mo bang gawin yun, Jay? Pwede naman. Kayang gawin, Kayang gawin. pero hindi pulido. Hindi ko lang alam kung gaano kapulido yun. Wala ako na dapat gagawa eh. Kaso mukhang walang tiwala sa atin yung pare ko natin. Madali lang naman yun eh. Didikit, sabay tatahiin. Sashinin ko na rin. Gago! Ng pangsapatos. Meron pa tayong mga kailangan hanapin para kay Ronda, no? So pupunta kami dito sa may vet, tatanungin namin kung meron silang ng mga pinapahanap ni Kevin. Para pagdating ng panganganak ni Ronda, kompleto na ho kami. So yung mga hinahanap namin na para kay Ronda, ang hirap pala. Sabi naman yung tropa mo. Ang hirap ng mga hinahanap. So anyways, meron naman na tayong pipad dun sa bahay. So ang kailangan namin ay wipes na non-alcohol, tsaka alcohol na pang-sanitize. Ma'am, paano namin malalaman na non-alcohol yung wipes? Sisindihan natin. Pag nagliyab, may alcohol yun. Pag may alcohol free ba? Alcohol free. Alcohol free. Yung pala yun, may libreng alcohol. Ang ina, nanahan mo ako sa punchline. So meron na tayong wipes na ng alcohol. Pero ngayon, kailangan ng sanitizer na alcohol. Alcohol, antibacterial sanitizer. Kailangan naman natin ng tissue. Kasi ito, meron mga ano, di ba ito? Pang bathroom tissue. Baka pwede na to, no? Merong isahan eh. Pag kulay brown yung puti. Mas healthy yung brown eh, no? Mas healthy yung brown. maraming beses mo magagamit, mas matagal dumumi. Kala ko parang bigas ba? O ano? Brown rice. Brown rice, asukal. Stop it. Get some help. Ganyan. Kaya? Kaya mo yan. Saan mo ito ilagay? Saan yan eh? Aso yan. Laki na yung Saan natin gawin yan? dito natin, maliit lang naman yung dito sa gilid oh. So ganito lang. Yung lapad niya, 110 lang, ganyan. Ito lang, 110. Tapos yung ano naman niya, 110 kwadrado. di, pa-triangle, ay rectangle. Tapos ito, 72. Sabi dito, Oh. 110. 72 tsaka 110. Tapos, ang height. Ang height, basta ba yung 30? Tama na no? Sinukat ko din sa taas. Kasi sa height, 1 feet. 30 nga. 30 nga. 30. Pag CM, 30. So bali kasi mga kaibigan, itong crates na to is paglalagyan ng mga tuta pag nanganak na si Ronda. Nakaraan may nakita akong ganito, whelping box kila Kevin. So ngayon, nag-improvise tayo. Ginagaya natin yung meron sila kasi wala mo tayong pambili ng ganito. Dito na lang, dito yung lolo ng tropa ko para gawin ta. Tapos na natin gawin yung whelping box nila ng magiging papi ni Ronda. Ayan. So, ginawa to ng lolo ni RJ. Tapos, nabili na rin natin yung mga ibang kailangan ni Ronda para sa panganganak niya. Nakita mo ba yan? Ha? Nakita mo yan? Diyan ka magpapadede. Ha? So, nilipat natin yung cage ni Ronda dito. Yan. Tapos, dito natin nilagay yung paglalagay ng mga tuta. Ready na sila. Pero kailangan pa natin ito lagyan ng sahig kasi sabi ni Kevin, bawal daw ang sa sahig. Bawal daw sa sahig. Guys, dyan yung mga baby punta. Dyan yung house ng baby. Si Ronda, nakita niyo naman. Kumain ka, huwag ka maglaro. So, nabili na natin yung mga ibang kailangan niya. So, meron na siyang tissue. Ready na yung mga sanitizing kit. Wipes ni Ronda. So, kulang na lang nito yung mga bumbilya na kailangan para sa mga puppy. P-pads, meron na rin tayong P-pads. So, ready na mga anak si Ronda. So, mga kaibigan, naihanda na po natin no, lahat ng kakailanganin ni Ronda para sa pagpapanganak niya. Sobrang excited na ako no? Kasi ito ho yung unang-una mga kaibigan na magkakaroon ako ng sarili kong mga tuta. Aside sa pagkakaroon ng sarili kong aso. Ang gulo, di ba? Ito yung... Excited ka na ba magkaroon ng puppy si Ronda? Oo. Igaganito ko yung mga papi. Slowly lang. Slowly lang. Kaya hindi mahilo. Diba guys? Tignan nyo din. Ronda, ready ka na ba, Ronda?
Tingin ko naman, ready ka na, ha? Busog na busog yarn. So, mga kaibigan, ready na si Rhonda. Ready na yung mga kailanganin niya para sa pagpapanganak niya, no? At saka excited na kaming dalawa ni Lucas para sa mga papi ni Rhonda. Excited ka na ba? Oo. Tsaka tignan nyo guys. Ito yung isa na baby ni Wanda. Uy, baby pala yan, baby dinosaur. Ano magiging pangalan ng mga papi ni Rhonda? Meron ka na bang idea? Si Lucas. Lucas din! Oh my God, Lucas pala mga kaibigan ang magiging papi ni Rhonda, no? So hanggang dito na lang mga kaibigan, paalam sa inyo lahat, no? Subscribe!